Hindi inaalis ang tingin kay Zufan, labis na nababagabag si Murong Li at ipinagpatuloy ang pagtatanong. Kung hindi ka galing sa gitnang rehiyon, maaari bang itanong kung sino ka, saan ka nagmula, at ano ang pakay mo sa hilagang lupaing ito? Nasabi ko na. Dumaraan lamang kami. Wala nang dapat pang usisain. Hindi ko ugali ang bastusin ng sinuman, ngunit ang kalagayan ng hilaga ay maselan ngayon. Wala akong magagawa kundi igit ito, Ginoo. At kung tumanggi pa rin ako. Si Zufan ay bahagyang ngumiti habang mariing tumitig. Pinakawalan ni Murong Li ang kanyang nakapanginilabot na presensya, ang mga mata'y puno ng matatag na paninindigan. Patawad, ngunit mapipilitan akong pigilan ka hanggang sa malaman ko kung sino ka nga ba. Ha ha ha! Sa palagay ko, tila medyo may kayabangan ang tinatawag na Ardent Sunsword God. Hinawakan ni Zufan ang kamay ni Kiao at nagpatuloy sa paglalakad, kaswal ang tinig na tumawag kay Bai Liuyu. Sumama ka na lang mamaya, iiwan ko muna ang lahat sayo. Mariing sumigaw si Murong Li, sabay kilos, iiwan mo na lang ba ako ng ganito? Wala ba talaga akong halaga sayo? Hush! Mabilis na hinarangan ni Bai Liuyu ang kanyang galaw, malamig ang anyo at tila yelo ang titig. Alam na ni Murong Li na mangyayari ito, at agad nag-alab ang buong paligid. Mula sa mahigpit na lamig at malalakas na pag-ulan ng nyebe, biglang nagbago ang mundo at naging nagbabagang bulkan. Ang matinding init ay pumailan lang, wari magpapalabas ng lava. Ang yelo at nyebeng pinanday ng daan-daang taon ay biglang naglaho, natunaw at naging singaw sa isang iglap. Mula sa nagyelong lupain, ang hilaga ay naging nag-aapoy na impyerno, isang mundong kontrolado ni Murong Li. Sa rurok ng Genesis stage, hawak niya ang kapangyarihang walang nilalang ang makakatakas. Ngunit habang ang iba'y nanginginig sa takot, hindi na tinag si Bai Liuyu. Ang malamig niyang titig ay kumikislap bago siya nagpakawala ng sariling kapangyarihan. Kumulob ng walang patid at nagliwanag ang mundo sa kulay pilak. Ang naglalagablab na impyerno ay unti-unting nilamon ng dagat na pilak, at ang mga kidlat na humugis espada ay gumapang, nagbabanta ng lubusang pagwasak sa isang saglit lamang. Sa pagkakahati ng mundo, humugot ng hininga ang magkapatid na sina Murong Xue at Xuer. Alam nilang malakas si Bai Liuyu, ngunit hindi nila inakalang kayang makipantay sa kanilang nakatatandang kapatid. Sa labang tulad nito ng dalawang Sword King, wala nang ligtas na lugar. Sa bawat banggaan, kayang baguhin ang mundo. Ha ha ha! Ang binibini itunay na pambihira. Hindi ko inaakalang kaya mong pigilan ako. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon siya kumpiyansa. Kahit maglaban tayo ng maraming araw, baka wala ring maging resulta. Ngunit habang tumatawa, nagbago ang ngiti ni Murong Li at naging malamig, ngunit may isang bagay kang nakakaligtaan. Maaaring magkapantay tayo, ngunit kung seryosohin ko, hindi ka tatagal ng 10 galaw. Puro yabang lamang. Umismid si Bai Liuyu. Sinasabi nilang marunong ang pinuno ng Murong clan, ngunit ngayon nakikita kong isa ka lang palalo. Sa una nating palitan, malinaw na wala sa atin ang may bentahe. Ang tunay na panalo ay lalabas lamang sa matinding kalagayan, marahil taon ang bibilangin. Ngunit ngayon, sinasabi mong kaya mo akong talunin sa 10 galaw. Ha ha ha! Sa tingin mo ba ganoon kahina ang aking kasanayan? Umiling si Murong Li at mumiti ng may lambing. Binibini, hindi ka pangkaraniwan. Ang kapangyarihang tinamo mo ay kasing lalim ng akin. Malamang may mahaba ring pamana ang iyong angkan. Ang Murong clan ay may kaunting dangal, ngunit hindi kami ganoong kayabang para maliitin ang iba pang mandirigma. Kung gayon, bakit ang iyong binitawang salita, malamig na tugon ni Bai Liuyu? Napabuntong hininga si Murong Li. Karangalan ko sanang makipagsabayan sa iyo ng libu-libong galaw. Ngunit ngayon, hindi ko maaaring ipagsapalaran ang kapahamakan ng hilaga. Naway ipagpaumanhin mo. Magalang siyang yumuko bago tumigas ang kanyang mukha. Sa kanyang kamay ay umusbong ang nag-aapoy na gintong espada, 2 metro ang haba, nagliliyab at kumikislap. Paglitaw nito, muling nagbago ang mundo. Ang naglalagablab na apoy sa paligid ay umangat pa, wari ibahan ng apoy na sumakop sa pilak na daigdig ni Bai Liuyu. Unti-unti nitong nilamon ang mga kidlat na espada. Hush! Nagkulay pula ang paligid, sumiklab ang init, at nag-usok ang lupa sa tindi ng presyon. Ang lahat ay nasa kamay ni Murong Li. At habang tumitindi ang apoy, lalo ring lumalakas ang kanyang atake. Nanlaki ang mata ni Bai Liuyu at napasigaw, ang banal na sandata ng timog, Decimating Divine Sword. Eksakto.
Ngumiti si Murong Lee ng may kumpiyansa. Itinaas ang espada at marahang nagsalita, "Binibini, patawad kung tatapusin ko agad ang laban natin sa paglabas ng banal na sandata. Ngunit gaya ng nasabi ko, sa ibang pagkakataon ay malugod kitang sasalubungin muli. Patawarin mo ako." Nagningning ang mukha ni Murong Xue at Xuer, sigurado silang panalo na ang kanilang pinuno. Dahil ang banal na sandata ay higit na malakas kaysa karaniwang mga espiritual na armas. Ang lakas nito'y umaayon sa kapangyarihan ng gumagamit. At ngayon, hawak ni Murong Lee ang decimating sword, isang katiyakan ng tagumpay, at patunay sa kanyang binitiwang hamon. Hindi makakaalis si Zhu Fan. Mariing nakatingin si Bai Liuyu, kinakagat ang labi. Alam niyang ang tanging katapat ng banal na sandatang ito ay ang sundering sword ng kanilang patriarch. Ngunit malayo ito, at hinding-hindi ipapahiram ng patriarch. Sa oras na lumabas ang banal na espada, tiyak ang kanyang pagkatalo. Napuno ng galit at panghihinayang ang kanyang dibdib. Batid ni Murong Lee ang damdaming iyon at marahang nagsabi, "Binibini, huwag mo nang ituring itong talo. Ako'y napilitang gawin ito." Muling ibinaling niya ang tingin kay Zhu Fan sa malayo. "Ginoo, natalo na ang iyong kasama. Magpapatuloy ka pa rin ba?" Natural. Hindi tumigil si Zhu Fan sa paglakad. Maaaring hindi siya manalo sa iyo, ngunit sapat na ang oras na ibinigay niya. Kahit ang isang suso ay makakarating ng libu-libong milya sa panahong iyon. Umangat ang kilay ni Murong Lee at mapanuyang ngumiti. "Pigilan ako. Hindi siya tatagal ng 10 galaw. Alam niyo iyon pareho." Nanlamig ang mukha ni Bai Liuyu, mahigpit na nakasara ang mga kamao. "Kung sinabi kong kaya niya, kaya niya. Ayaw mong maniwala." Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi ni Zhu Fan. "Murong Clan Head, kanina'y sinabi mong hindi ninyo minamaliit ang ibang mandirigma. Ngunit ngayon, lantad ang kayabangan mo. Sa tingin mo ba'y kakaiba ka lang dahil may hawak kang banal na sandata?" Nanlaki ang mata ni Murong Lee, nanginginig ang puso. "Hindi maaaring. Yan mismo ang iniisip ko. Sa labanang ito, hindi ako ang nagkamali kundi ikaw." Nagningning ang mga mata ni Zhu Fan at mula sa kanyang palad ay sumulpot ang isang pulang espada na may itim na guhit. Ibinato niya ito kay Bai Liuyu. "Kun mo at namnamin mo ang mga pinagmamalaking sining ng Murong Clan Head." Hush! Isang kidlat na itim ang bumasag sa kalangitan nang hawakan ni Bai Liuyu ang itim na espada. Ang kadiliman ay kumalat sa nag-aapoy na mundo sa paligid, nagbigay ng nakapanlulumong kulay at nakakakilabot na pakiramdam. Kasabay nito'y narinig ang mga impit na tinig na waring mula sa mga demonyo, nagdadala ng takot at pangamba. Nakatitig si Bai Liuyu sa espadang nanginginig, nakabuka ang labi. Ramdam niya ang lakas nito, ang diwa, kapantay ng sundering sword ng kanilang patriarch, at ng decimating sword ni Murong Lee. Isang banal na sandata ito. Ngunit kaninong lupain ito nagmula? Bakit hindi ko pa ito naririnig kailanman? Mayroon bang kakaibang banal na espada na may itim na guhit sa 5 sagradong sandata? Kumunot ang noo ni Murong Lee, halos hindi makapaniwala. Maging ang hawak niyang decimating sword ay biglang umalingaw-ngaw, puno ng puot na tila nakatagpo ng mortal na kaaway. Anong nangyayari sa decimating sword? Angin niyang kilay habang pinagmamasdan ang espada sa kanyang kamay. Bakit bigla itong ganito? Hindi man lang ito nagkakaganito kahit sa harap ng ibang banal na espada. Ngunit bakit ngayon? Subalit batid ni Zhu Fan ang katotohanan. Naggalit ang banal na sandata dahil ang demonyong espadang iyon ay siya mismong vaulting sword na nagbago ng anyo dahil sa bagong espiritu ng espada. Ang dakilang 5 sagradong sandata ay minsang pinanday ng magkakasama. Ngayon, 2 magkapatid ang muling nagtagpo, ngunit isa'y hindi na makilala. Kahit sino man ang makakita ay matutuliro. Buti na lamang at hindi nakapagsasalita ang mga espiritu ng espada. Kung hindi, malamang ay sumigaw na ang vaulting sword. "Hoy, demonyo! Sino ka para agawin ang tahanan ng aking kapatid? Nasaan siya?" "Hehehe, 6 na talampakan sa ilalim." "Paanong nangyari?" "Pinuksa siya ng aking amo dahil hindi siya marunong sumunod." At ganoon na nga ang kwento. May nakakalokong ngiti, si Zhu Fan mismo ang nagbigay ng sariling dula-dulaan sa mahigpit na alingawngaw ng 2 espada. Hindi man nila alam, ang kanilang mga pinaghahawakang sandata ay nagbubulongan na ng galit. "May hawak ka ng banal na espada, kaya huwag ka nalang tumayo dyan, lumaban ka." Nayanig si Bai Liuyu sa tinig ni Zhu Fan,
at isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ramdam niya ang pag-angat ng kanyang loob. Sa wakas, may paraan na siyang tapatan si Murong Lee. Ngayong pareho na kaming may banal na espada, walang makapagsasabi kung sino ang mananaig. Ibinuhos niya ang kapangyarihan sa espadang demonyo. Lalong lumakas ang ugong nito hanggang sa sumiklab ang enerhiya mula sa dulo at sumapol sa mga ulap. Biglang nagdilim at kumulog ang kalangitan. Pumutok ang mga hangin, nagkislapan ang mga kidlat, at ang dating pula at naglalagablab na langit ay napunit ng pilak na enerhiya ng espada. Sa isang kisap mata, nagbago muli ang mundo. Ang isang katlong bahagi ng mga ulap ng apoy ay naglaho. Ipinakita nito na kayanan ni Bai Liuyu na mabuhay lampas sa 10 atake. Nayanig ang dominasyon ni Murong Lee na wala ang kanyang ganap na kontrol sa kalangitan. Ngayon, parehong may hawak na banal na espada ang dalawa, wala nang pag-asang matapos agad ang labanang ito. Ngumiti si Zufan at kumaway habang nagpatuloy sa paglalakad kasama si Kiaor. Ikaw na bahala riyan. Magpakasaya kayo, hahahan. Namilipit ang mukha ni Murong Lee, galit na galit habang pinagmamasdan ang paglayo ni Zufan. Paglingon niya, sinalubong siya ng tusong ngiti ni Bai Liuyu. Napabuntong hininga siya. Ito'y tatagal. Siyempre, hindi sapat ang 10 galaw. Kahit 100 palitan pa, masayang sagot ni Bai Liuyu. Tumawa siya ng malakas at umatake. Clanhead, ngayon lang ako nakahawak ng banal na espada. Kaya't samahan mo ako, ilang libong palitan ay hindi sapat, hahaha. Nakakainis. Ginawa na akong panlaro. Napangiwi si Murong Lee. Ayaw na niyang lumaban, ngunit si Bai Liuyu ay puno ng sigla, sabik na subukan ang bagong kapangyarihan. At muling nagtagpo ang dalawang espada. Umuga ang mundo, yumanig ang lupa, kumulog at nag-apoy ang langit. Ang laban ng dalawang Sword King ay ngayon ay binigyang buhay pa ng banal na mga espada, isang sakunang halos magwakas sa daigdig. Sa bawat banggaan, naglalaho ang lahat. Kahit ang kanilang mga aura lamang ay nakapagdudurog ng mga paligid. Walang makapagsapalaran na manood, sapagkat ang sinumang makalapit ay siguradong mapapahamak. Mabilis na nagsitakbo sina Murong Xue at Xueer, hindi na lumingon. Alam nilang ang isang iglap ng laban ay sapat upang permanenteng bingiin sila o durugin sa alabok. At sa kaguluhan, naglaho si Zufan, tinakpan ng usok at alikabok ang kanyang bakas. Huminto ang isang karwahe sa harapan at sumakay siya kasama si Kiaor bago ito muling naglakbay. Sir, gulat na sigaw ng mga bantay. Ano ang nangyari? Mula nang umalis kami sa Galefrost Town, bumagsak ang mga yelong sibat, halos madurog kami. At ngayon, ang langit ay apoy at kidlat. Wala kayong dapat ipag-alala, sagot ni Zufan na nakangiti. Naglalaban lamang sina Frigid Rain Sword King at si Murong Lee. Ardent Sun Sword God Murong Lee, halos mapasigaw ang lahat. Paano kayo napasangkot doon? Wala lang, nadampot niya ako sa tingin, biro ni Zufan, ngunit bigla siyang umubo ng dugo. Ngino! Father, halos maiyak si Kiaor. Pinakalma siya ni Zufan, nagpasok ng gamot sa bibig at mumiti, ayos lang. May natapos lang akong utang na loob. Maaari na tayong umalis. Niyakap siya ni Kiaor, puno ng pag-aalala. Samantala, patuloy na yumanig ang mundo, dalawang Sword King na nagbabanggaan, lumilikha ng wasak na kapaligiran. Isang karwahe na lamang na hinihila ng 4 na espiritual na hayop ang nakaligtas sa gitna ng unos. Pagkaraan ng 10 araw. Binugbog ng nyebe at hangin ang daan. Mula sa wala, may biglang dumaan sa harap ng karwahe at madali ring pumasok. Pagkakita sa dumating, natuwa ang lahat. Miss Yuyu, bumalik ka rin. Hahaha, buong panahon na ito'y nag-aalala si Sir para sa'yo. Nag-aalala? Tumingin si Bai Liuyu kay Zufan na maputla ang mukha at napangisi. Mas mabuti sigurong sarili niya ang alalahanin niya. Siya ang mukhang sugatan dito. Ngumiti si Zufan. Kaunting pinsala sa kaluluwa lamang. 1 buwan lang at gagaling na rin. Yiyaye, hangal. Umiling si Bai Liuyu ng aasar. Talagang ginamit mo pa ang kaluluwa mo laban kay Murong Xue. Tingnan mo tuloy na sugatan ka. Umiling si Zufan na nakatawa. Gusto ko lamang suklian ang pabor. At ang tanging paraan ay tanggapin ang kanyang nakamamatay na atake. Kanina pat napakatuso mo, bakit bigla kang naging hangal ngayon? Nang uyam si Bai Liuyu, hindi ka ba natakot na baka winasak na niya ang iyong kaluluwa at katawan?
Hahaha, wala yon kumpara sa mga pinagdaanan ko para makarating dito. Humugot ng malalim na hininga si Zufan. Kung magbabalik ka ng utang na loob, kailangang taos puso. Ibigay mo rin ang pagkakataong makapiling muli ang buhay kapalit ng ibinigay sa'yo. Ngayon lang, masyadong matibay ang aking kambal na kaluluwa para mawasak kahit ng buong lakas niya. Sugatan ang aking Dragon Soul, ngunit kaya itong saluhin ng aking domain, may hangganan man. Sa huli, naibalik ko pa rin ang aking buhay. Napanganga si Bailiyuyu. Ang werdo mo. Sino bang nagbabayad ng utang na loob kapalit ng sariling buhay? Sa ibang pagkakataon, kaya kong magbalik ng utang ng mas madali. Pero magkaibang landas ang tinatahak namin. Hindi lang niya nilalayuan ang tulong ko, kundi ang mismong pagtulong ko'y sisira sa kanyang paniniwala at magdudulot ng higit na kapahamakan. Kaya't ang tanging daan ay buhay kapalit ng buhay. Ngunit hindi ko rin basta maipagpapalit ang sarili kong buhay, marami pa itong silbi. Ang kaya ko lang ialok ay ang pagkakataon para kunin niya ito. Kung siya ang pumalpak, kasalanan na niya yon. Sa akin, tapos na ang lahat ng utang. Napakurap si Bailiyuyu, tila naguguluhan. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klaseng pananaw. Ang pagbabayad utang ay maaring ipaliwanag bilang paghahanap ng kapayapaan sa sarili. Wala na akong inuutangan at wala ring may utang sa akin. Ang putulin ng tali ay isang formalidad na lamang, basta't payapa ang puso ko. Tama ka. Ang sama ng loob at ang pasasalamat ay galing lahat sa puso. Kapag nawala na ang bigat, wala nang saysay pang magtagal doon. Tumango si Bailiyuyu bago naging seryoso. Ano kaya kung bigyan din kita ng pagkakataon na putulin pa ang isa pang tali? Matamang tumingin si Zufan sa kanya. Ano na naman yan? Anong tali ang tinutukoy mo? Walang iba kundi isang utang na kasing bigat ng langit mismo. Mabilis siyang lumapit at tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Zufan. Ano sa tingin mo sa akin, Kian? Napahinto ang lahat ng nasa karwahe, napatitig kay Frigid Rain Snow King na parang nagtataka kung tama ba ang kanilang naririnig. Ano nang ginagawa ng Sword King na to, nagtatapat ng damdamin? Naku po, napakalakas ng loob niya. Wala pa akong nakikilalang babaeng ganyan. Pero, tama rin naman, isang Sword King nga. Ngayon, nakatuon ang lahat ng tingin kay Zufan, nagpapahiwatig ng halatang mga ngiti at sulsol. Sir, kung magkakatuluyan kayo sa Sword King, hindi lang ikaw ang makikinabang kundi pati kami. Kita mo naman, sabik na sabik siya. Tanggapin mo na. Medyo mabangis nga lang siya, pero taglay niya ang kapangyarihang kayang magpatiklop ng kahit sino. Matalim na tumingin si Zufan upang patahimikin sila, sa kabinalingan ang mga mata ni Bailiyuyu na puno ng pag-asa. Miss Yuyu, ano bang sinasabi mo? Iyon mismo. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Wala. Wala naman masyado. Walang emosyon niyang sagot. Napakislot ang mukha ni Bailiyuyu at agad siyang kumapit sa damit ni Zufan. Wala lang. Ulitin mo nga yan. Sandali lang, Miss Yuyu, huwag tayong padalos-dalos. Mabilis na sumabat ang iba nang makita nilang malapit nang sumabog ang babae. Huminga ng malalim si Bailiyuyu, pinilit pakalmahin ang sarili. Bitin ang ngiti pero banayad. Sir Kian, nakasasakit ng puso ang mga salita mo. Hindi ka banal at hindi ka rin kumikilos na parang isa, ngunit may isang katangian ka, marunong kang tumanaw ng utang na loob. Handa ka pang ialay ang iyong buhay kapalit ng pasasalamat. Ang ganyang lalaki siya ang iginagalang ko. Diretsuhin mo na, babae, huwag mong pahabain, mariing sabi ni Zufan. Nag-init ang pisngi ni Bailiyuyu, mariing pinipigil ang galit. Ngunit sa huli, lumambot pa rin ang kanyang mukha. Ang ibig kong sabihin, Kian, noong nasa Galefrost Town tayo, nakipagsagupa ako kay Murong Lee mag-isa para protektahan ka. Hindi ba't iniligtas ko ang buhay mo? Hindi ba't dapat magpasalamat ka? Hindi. Bakit hindi? Gwardiya ka lang na ibinigay sa akin ni Bailiyuyu yan. Ginawa mo lang ang tungkulin mo. Paano mo masasabing iniligtas mo ang buhay ko? Matatag ang tono ni Zufan. Namilipit ang puso ni Bailiyuyu, ngunit sinubukan pa rin niyang ipaglaban. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin haharapin ni Murong Lee ang grupo natin. Ako ang humarap para sa'yo, kaya dapat naman lang may kapalit. Katulad ng sinabi ko, tungkulin mo iyon bilang gwardiya. Kasama na dyan ang pagsunod at proteksyon. Ano nang kaibahan yan sa isang utang na loob?
Nang tumingin siya sa mga mata ni Bai Liuyu na punong-puno ng pagnanais, pabiro niyang idinagdag, bukod pa riyan, nabayaran na kita. Kung hindi ko pa dinala ang aking banal na espada, siguradong bugbog sarado ka noon. Hindi ba't iniligtas ko pati ang iyong dangal at buhay? Hindi ba't iyon na ang pinakamataas na pasasalamat? Pero natural lang yon dahil hindi ka rin makakatakas kung hindi. As your master, anumang ibigay ko sa iyo ay hindi galing sa utang na loob kundi pabor. Ikaw pa ang dapat magpasalamat sa akin. Ang iyo ay akin bilang isang lingkod. Hinipo ni Zufan ang ilong ni Bai Liuyu na may tusong ngiti, sa kainusisa, saan na nga pala ang aking demonic sword? Bakit hindi mo pa ibinabalik? Nagkibit si Bai Liuyu, itinago ang kamay sa likod, tila nahihiya. Sumimangot si Zufan nang makita ang espada sa kanyang baywang. Ibigay mo na. Pwede bang akin na lang ito, mahina at may pag-aalangan niyang pakiusap. Natahimik ang lahat sa kanapailing. Aba, hindi pala pagtatapat ng damdamin ang gusto niya kundi ang espada. Nakakainis, napaasa lang kami. Napangisi si Zufan, akinin mo. Alam mo ba kung ano ito? Subukan mong itanong kung papayag ba ang iyong patriarch na mahawakan mo man lang ang Sundering Sword. Ngunit ngayon lang ako nakahawak ng isang Divine Sword. Ang kapangyarihan nito, ibang-iba. Nagningning ang mga mata ni Bai Liuyu. Narinig ko rin na 5 lang ang Divine Swords sa buong mundo. Paano ka nagkaroon ng pang-6? Umismid si Zufan. Sino bang nagsabi sa'yo na 5 lang? 5 lang yon sa mundong mortal. Mundong mortal? Ibig sabihin may iba pa sa labas. Siyempre. Lahat ng Divine Swords mula sa Devil Mountain. Nabigla si Bai Liuyu. Ang Devil Mountain ang lumikha ng mga Divine Swords ng 5 lupain. Tama. Bawat disipulong aalis ng Devil Mountain ay binibigyan ng espada na angkop sa kanilang kakayahan. Ang mga natitirang espada ngayon ay mga iniwan ng mga nasawi. Halos hindi makapaniwala si Bai Liuyu, mas lalo pang kumapit sa espada. Kung ganoon, hayaan mo na lang itong mapasa akin. Makakakuha ka pa ng bago sa iyong guro. Akala mo ba ganoon kadali? Kung ganoon nga, hindi ito tatawaging Divine Sword. Umirap si Zufan. Sino ba ang nanalo sa Galefrost Town? Nag-atubili si Bai Liuyu. Si Murong Li pero tumagal kami ng 8 araw. Hindi ko siya matalo pero hindi rin niya ako mahabol. Tumango si Zufan. Kung magkapantay kayo, bakit ka tumakbo agad? Hindi kami magkapantay. Ginamit niya ang decimating sword sa loob ng 1,000 taon. Ako, ngayon lang nagkaroon ng espada mo. Ni hindi ko pa nga ito kayang makaugnay. Kaya natural na natalo ako. Obvious. Umiling si Zufan. Ang espada ko ay likha para sa akin, kaya't nakatutugma lang ito sa akin. Ang dapat mong gamitin ay ang Sundering Sword, dahil iyon ang tunay na angkop sa'yo. Ang akin, walang silbi sa'yo. Pero hindi ibibigay ni Patriarch ang Sundering Sword sa akin. Kahit hindi akma, mas mabuti na ito kaysa wala. Hindi mo nauunawaan. Ang espada ay sumusunod sa puso. Kung hindi akma, lalo ka lang hahadlangan ng landas na tatahakin mo. Mariin ang boses ni Zufan. Sundin mo ako at tuparin ang misyon ng Devil Mountain. Pagbalik ko, ipapagawa ko kay Master ng espada para sa iyo, isang bagay na tunay na bagay sa iyong kalikasan. Hindi ba mas mainam yon? Nagliwanag ang mukha ni Bai Liuyu. Totoo ba yan? Nagsinungaling na ba ako sa iyo? Ngumiti siya ng may tiwala. Masayang ibinigay ni Bai Liuyu ang espada. Muling hinaplos ni Zufan ang itim na talim. Dahil konektado ang espada sa kanyang isipan, walang sinuman ang makakakuha ng basbas nito nang wala siyang pahintulot. Kung hindi, matagal na siyang tumakas dala ito imbes na mag-aksaya ng oras sa akin. Sa isang senyas, pumasok muli ang espada sa kanyang katawan. Sinulyapan niya si Bai Liuyu na tuwang-tuwa habang lihim siyang ngumisi. Kay dali talagang bulagin ng kapangyarihan at katanyagan ng tao. Ni hindi man lang siya nagduda kung ganoon nga kadaling gawin ang isang Divine Sword. At higit sa lahat kailan pa ba ako naging tapat? Habang mabilis na dumaraan ang karwahe sa niyebeng daan, nanatiling payapa ang damdamin sa loob nito. Niyakap ni Bai Liuyu ang kaakit-akit at inosenteng si Kiawer, at tila unti-unti na ring nasasanay kay Zufan. Ngunit bigla siyang napatili at nagmamadaling nagsalita. Si Murong Li, bagamat hindi niya nahuli ang tunay kong layunin, madali niyang masusundan ang iyo.
Marahil sa mga oras na ito, hinahanap ka na niya at mabilis na sumusunod. Ngayon na nasilayan niya ang kakayahan ko, hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal. Kaya't sarili ko lamang ang kaya kong ipagtanggol, kailangan mong mag-ingat. Ngayon mo lang naisip na mag-alala para sa akin, tugon ni Zufan. Alala? Sino ba ang mag-aalala sa'yo? Pero kapag namatay ka, paano pa ako muling makakakuha ng pagkakataon na mahawakan ang isang banal na espada, na mula si Bailiuyu at napabuntong hininga? Umiling si Zufan at tumingin sa iba. Gaano pa katagal bago marating ang susunod na hintuan? Ginoo, sa tinatayang 4 na oras ay mararating na natin ang Sea Cloud Sect. Pabilisin pa, nakangiting wika ni Zufan. Umigting ang noo ni Bailiuyu. Huwag mong sabihin hindi mo narinig. Malamang ay sinusundan ka na ni Murong Lee. At ngayong nawala niya ang ating bakas, tiyak siyang hihingi ng tulong sa Sea Cloud Sect dahil iyon ang pinakamalapit sa Gallifrost Town. Pupunta ka roon upang mahuli. Aking mahal na Frigid Rain Sword King, sa tingin mo ba hindi ko rin yon naisip? Kung ganoon, narinig mo na ba ang anino ng liwanag? Ngumiti ng malabo si Zufan at walang pakialam na humiga. Naiwan si Bailiuyu na lubos na naguguluhan. Makalipas ang 4 na oras, dumating ang karwahe sa isang nagyelong talon. Bumagal ang kanilang takbo at pumasok sa loob ng isang harang. Sa parehong oras, 3 tao ang nakatayo sa isang marangyang bulwagan, ang parehong 3 kanina lamang ay kanilang nilusutan. Nakaharap nila ang isang matandang may mahabang puting balbas at may wangis na tila immortal, nakayukod bilang pagbibigay galang. Ang Diyos ng Espada Murong mula sa timog at ang immortal na manggagamot Murong, isang karangalan para sa aking sekta ang inyong pagdalaw. Ngunit batay sa aking kaalaman, dapat ay nasa Sea Bright Sect kayo, naghahanda kasama ni Sir Aoyang upang harapin ang Invincible Sword. Ano ang nagdala sa inyo rito? Mahaba ang kwento. Napabuntong hininga si Murong Lee. Nanatili ako sa Sea Bright Sect upang maghanda para sa darating na unos, ngunit isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang unang linya ng depensa sa Hilaga, ang San Sea Sect, ay inatake at humingi ng tulong. Nagkusang loob akong pumunta, ngunit nadatnan ko na itong guho na lamang, at ang ilang nakaligtas ay nagsitakas patungong Sea Bright Sect. Kaya't nag-imbestiga ako upang hanapin ang salarin. Hindi ba't malinaw? Ang tanging may kakayahang umasak ng isang sekta sa Hilaga ay walang iba kundi ang pangkat ng Invincible Sword. Mayroon siyang 9 na hari ng espada sa ilalim niya na kayang magdulot ng ganoong sakuna. Tama, iyon din ang una kong iniisip. Ngunit bagamat hindi ko kayang harapin silang mag-isa, naisip kong kung mauunawaan ko ang kanilang mga galaw, maaari tayong makapaghanda sa susunod. Ngunit nagdilim ang mukha ni Murong Lee, puno ng alinlangan. Ano ito? May natuklasan ka bang higit pang nakababahala? Tanong ng matanda. Eksakto. Humigpit ang tinig ni Murong Lee. Maaaring may isa pang puwersa na pumasok sa Hilaga, bukod sa grupo ng Invincible Sword. Nangalog ang tuhod ng matanda at napasinghap. Ibig mong sabihin may isa pang kapangyarihang kasing lakas nila na makagigiba ng isang sekta. At narito sila sa ating lupa. Impossible. Kilala natin ang lahat ng pinakamalakas sa 5 lupain. At dahil bantay sarado tayo ng gitnang lupain na parang tigre sa gutom, nakipag-alyansa ang 4 na lupain upang makaligtas. Paanong magkakaroon pa ng ikatlong puwersang ganoon kalakas? Ayaw ko rin sanang maniwala, ngunit nakita ko mismo. Nagpakipot ng mata si Murong Lee. Sa aking pagsisiyasat sa San Sea Sect, napadpad ako sa Gallifrost Town kung saan nasangkot ang aking kapatid sa isang alitan laban sa isang grupo. Nilayon kong siya sa atin, ngunit pambihira silang lahat. Isang babae ang kasing lakas ko, tanga ng isang banal na espada na hindi pa nalalaman ng alinmang lupain. 8 araw kaming naglaban hanggang sa tabla. Kung hindi lamang dahil hindi akma ang espada sa kanyang husay, maaaring nagtagal iyon ng mga taon. Nanlaki ang mata ng matanda. Isang babae na kayang lumaban ng pantay kay Murong Clan Head gamit ang banal na espada pambihira nga. Ngunit paano ka nakatitiyak na hindi sila mula sa gitnang lupain? Baka ang espada ay ang Sundering Sword. Sekta Leader Layang, singit ni Murong Ksui, nakayukod bilang paggalang ngunit matalim ang titig, nakita na ng aking kapatid ang Invincible Sword at ang mismong Sundering Sword. At higit sa lahat, hindi kailanman ipagkakaloob ng Invincible Sword ang sandatang iyon kaninuman. Nagpatuloy siya, at nakita ko na rin ang isa sa kanilang grupo.
Sa loob lamang ng 3 araw, winasak niya ang pinakamalaking kalakalan sa gitnang lupain, ang Serene Shores Trading, at halos kalahati ng opisyal ng Sword Star Empire ang nawala. Sa palagay ba ninyo, gagawin niyo ng isa ring tagagitna laban sa sarili nilang kababayan? Nag-aatubili ang matanda, ngunit tinigasan ni Murong Ksui. Huwag ninyong ipagkamali na dahil winasak niya ang gitnang lupain ay kakampi natin siya. Siya ay malupit, tuso, at walang awa. Maaaring layon niyang ilubog ang hilagang lupain sa higit pang kahihiyan kaysa sa gitna. Hindi natin ito dapat hayaan, Sekta Leader Layang. Sumang-ayon si Murong Li. Nasaksihan ko mismo ang kanyang katahimikan, talino, at katalasan ng isip. Mayroon pa siyang isang hari ng espada na alalay. Kapag siya ay kumilos, tiyak na magdudulot siya ng matitinding alon. Hindi natin alam ang pakay niya sa hilaga, ngunit pinakamabuting maagapan agad ito. Nasa bingit na tayo ng digmaan laban sa Invincible Sword at hindi natin kayang may bagong panganib na sumalakay mula sa likod. Tumango ang Sekta Leader Layang. Tama ka, Clan Head Murong. Kailangan nating maagapan ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagsalita siya. Kung ganoon, ano ang sadya ninyo sa aking sekta? Ano man iyon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngumiti si Murong Lai. Napakabuti ng iyong puso, Sekta Leader Layang. Sa aking pakikipaglaban sa babaeng iyon, nabigyan ko sila ng panahon upang makatakas. Dahil sa lawak ng pinsala, naglaho ang lahat ng bakas. Mag-isa, mahirap kong masundan ang kanilang dalaw. Kaya't humihiling ako ng tulong mula sa iyong sekta. Hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Tungkulin naming tumulong. Ikaw ay nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng ating lupain. Ano ang kanilang anyo? Tanong ng leader. 3 sila, sagot ni Murong Ksui. Isang babae na labis na mapanganib at isang 7 taong gulang na batang babae na madaling makilala. Hindi sila mahirap makita. Hahaha, huwag kayong mag-alala. Magpapakalat ang aking mga disipulo at tiyak na agad silang matutunton. At tungkol naman sa babae, huwag kayong mangamba, hindi kami mangungulit sa isang nilalang na nakalaban ng clan head ng 8 araw. Alam namin kung hanggang saan ang aming hangganan. Ngumiti si Murong Ksui at tumango, samantalang si Murong Li ay nagpakita ng kasiyahan. Agad na ibinigay ang utos at nagsipagliparan palabas ng sekta ang mga dalubhasang disipulo upang magmasid sa buong lupain. Ngunit sa kanilang pagmamadali, hindi nila napansin ang 4 na karwaheng nakaparada sa may pintuan, kung saan hawak ni Zhu Fan si Qiaoer habang nakikipag-usap sa isang matabang lalaki. Napatingin si Zhu Fan sa mga nagsisipagliparang tao at nakangiting nagtanong. Executive Qi, ano ang nangyayari sa sekta ninyo? Parang naghahanda kayo sa digmaan. Paano ko malalaman? Wala pa akong natatanggap na utos, sagot ng mataba, sabay pirma sa jade slip at iniabot kay Zhu Fan. Pagkaraan, tinawag niya ang isa sa mga disipulong nagmamadali. Hoy, anong nangyayari? Bakit bigla ang ganitong pagkilos? Huminto ang disipulo at yumukod. Executive Qi, iniutos ng sekta leader na maghanap ng mga espiya. Kasama raw nila ang isang bata. Isang bata. Tulad nito. Ngumiti si Zhu Fan at itinuro si Qiaoer. Anak ko siya. Hindi ba't napaka-cute? Tumingin ang disipulo ng may pagtataka, ngunit tinapik lang siya ni Executive Qi at ipinaliwanag. Siya si Steward Qian, namamahala sa karaban ng kanilang angkan. Hindi siya ang inyong hinahanap, hahaha. Siguro hindi. Kumibot ang kilay ng lalaki habang nakatingin sa mag-ama na may inosenteng anyo, saka tumingin sa mga bantay ng karwahe at napangisi. Executive Qi, sinabi ng sekta leader na mapanganib ang mga taong iyon. 3 lang daw sila kasama ang isang babae. Binigyang diin pa niya na mag-ingat at agad iulat kapag nakita. Pero itong 2, hahaha. Ganoon ba kami kawalang kwenta? Nanlaki ang mata ni Zhu Fan, tinapik ang sariling dibdib at nagmalaki, matitibay rin kami. Kung hindi, paano kami nakakapaghatid ng kalakal sa buong lupain? Kumibot ang mukha ng lalaki at tumango, matitibay kayo, tama. Sige, may trabaho pa ako, paalam. At agad siyang nawala. Hoy, ano raw ang ibig sabihin yon? Hindi ba bata ang hinahanap ninyo? Hindi ba't dapat dadalhin niyo kami sa sekta leader ninyo? Reklamo ni Zhu Fan, puno ng hinanakit. Pinutol siya ng matabang kasama bago pa siya humaba, Steward Qian, may tungkulin sila. Huwag mo na silang abalahin. Hindi maaari.
Hindi ba't hinahanap nila ang mapanganib na mga tao? Ako kaya'y matibay din paanong basta na lang nila ako palalagpasin. Nasaan ang katarungan? Matigas ang loob ni Zufan, sabay harap sa kaakit-akit na mukha ni Kiaoer. Kiaoer, sabihin mo nga, hindi ba malakas si Itay? Umirap lang si Kiaoer at iniwan siya, saka pumasok sa loob ng karwahe. Napatawa ang matabang lalaki, talagang lahat ng ama gustong magmukhang malakas sa harap ng anak, ha. Ganito na lang ba talaga? Hindi man lang nila ako titingnan, buntong hininga ni Zufan, saka tumitig sa kasama na puno ng pag-asa. Kung sa tingin niyo ibanta ako, kahit simpleng pagsuri man lang Napailing ang matabang lalaki at mura pa, banta. Kalokohan! Ano bang magagawa ng isang steward ng Radiant Stage? At kung totoo ngang nandito ang target ng aming sekta leader, sa gitna ng ganitong kalaking paghahanda, sa tingin mo ba magpapakita sila mismo sa harap namin para mahuli? Akala mo ba mga hangal ang mga yon? Pero bata raw ang hinahanap nila. Napakarami ng bata sa dagat. Akala mo ba anak mo lang ang bata rito? Sige na, lumayas ka at tigilan mo ang trabaho ko, inis na itaboy siya ng matabang lalaki. Nakabusangot si Zufan habang lumisan kasama ang kanyang mga bantay. Ngunit bago tuluyang umalis, narinig mula sa karwahe ang kanyang paawaing tinig, Kiaoer, maniwala ka sa akin, hindi dahil mahina ako kaya hindi nila ako sinuri, kundi dahil lubos nila akong pinagkakatiwalaan. Umiling na lang ang mga taong nakakita sa kanyang eksena. Ang isang ama'y laging kailangang magmukhang marangal sa harap ng anak. Napabaliktanaw tuloy sila sa kanilang sariling kabataan. Unti-unting nagkawatak ang tao, ngunit hindi agad malilimutan ang mga karwahe ni Zufan. Lumabas ang 4 na malalaking karwahe mula sa hadlang at nagpatuloy sa daan. Di nagtagal, may isang figurang biglang sumanib sa loob. Wala pa siyang bagong token para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi siya nakasabay sa karavana. Kumusta? Maayos ba lahat? Tanong ni Bailiyuyu na may halong pag-asa. Inismiran siya ni Zufan, ano sa tingin mo? Sa gulong ginawa ko sa Sea Cloud Sect, napaabot ko agad sa mga disipulo ang gusto kong isipin nila na wala tayong halaga at hindi dapat pansinin. Tiyak nakakalat ang balita at tatalikuran tayo ng Sea Cloud Sect. Madalas, ang maling unang impresyon ang tumatagal at nagbubulag sa isipan. Sa sandaling maisip nilang dumaan tayo sa Sea Cloud Sect, pakiramdam nila'y ligtas na tayo. Kaya kahit magmadali man tayo, hindi nila tayo babantayan. Kahit dagdagan pa ni Murong Lee ang mga tao niya, walang saysay, dahil kapag nakita nila tayo, bulag pa rin sila sa anino ng liwanag. Ang galing mo talaga, nalinlang mo agad ang Diyos ng Espada ng Timog, aliw na sambit ni Bailiyuyu, habang tinatapik ang balikat niya. Nanlaki ang mata ni Zufan at sumimangot, hoy, huwag mong hawakan. Sapat na ang salita. Alam mong halos sumabog ang ugat ko sa ginawa mong iyon. Napangiwi siya habang hawak ang namamagang balikat. Napangiwi rin si Bailiyuyu, inilabas ang dila at nagkunwaring inosente bago yumuko na parang nahihiya. Ang gusto ko lang naman ay makadaan ng hindi napapansin sa hilaga. Pero nakasalubong ko ang Invincible Sword at muntik ng mamatay, pagkatapos na may nakatagpo ko rin ang Ardent Sun Sword God. Sa Invincible Sword, nakalusot ako sa pamamagitan ng kanyang sariling pagnanasa. Pero ang angkan ng Murong, masyadong matuwid, taliwas sa aking landas. Hindi madaling magapi. At ngayon, dagdag na sakit ng ulo si Ardent Sun Sword God. Kasumpa-sumpa, ang mga kultibador na tapat at walang pagnanasa, hindi talaga sila bagay sa kalikasan ko. Mas lalo itong nagpapahirap. Huminga ng malalim si Zufan at ipinikit ang mga mata. Nagpatuloy ang 4 na karwahe, walang tigil sa kanilang paglalakbay, humihinto lamang sa mga itinakdang lugar ng sekta bago muling umaandar. Lumipas ang 5 buwan bago makarating si Zufan sa huling destinasyon, matapos dumaan sa 2 pang sekta, ang baybayin ng Hilagang Dagat, sa Sea Bright Sect. Pagkakita niya sa walang hanggang puting bundok sa malayo, napabuntong hininga siya, nanginginig ang tingin. Handa na ba ang mga token nyo? Handa na, sigaw ng mga tao, puno ng determinasyon. Ngumisi lang si Bailiyuyu, delikado ang Sea Bright Sect. Puno iyon ng mga dalubhasa. Mas mabuting manatili muna akong medyo malayo. Frigid Rain Sword King, hindi na kailangan. Ipinakita ng isang bantay ang pamilyar na token, katulad ng hawak nila, at mumiti, 3 araw na ang nakalipas mula nang dumating ito. Hiningi namin sa bayan, kaya maaari ka nang sumama. Namangha si Bailiyuyu bago kumislap ang mga mata.
Kung 3 araw na pala, bakit ngayon lang ninyo ibinigay? Iniutos ng amo na itago ko muna para sorpresahin ka. Napalingon si Bailiyuyu kay Zufan na nakangisi. Hindi naman talaga sorpresa. Kilala kita, Frigid Rain Sword King. Lagi kang nag-iisa, kaya alam kong ayaw mo nyon. Pero ngayon, tila hindi ako nagkamali, handa ka ring sumama, hahaha. Humph! Sino ba nang gustong sumama sa inyo? Nag-aalala lang ako na baka madamay kayo at masira ang misyon ko. Kung ayaw mo, bakit hindi mo nalang wasakin ang token? Hindi ko sinabi iyon. Sayang naman ang maayos na bagay. Agad niya itong kinuha at masamang tumingin kay Zufan. Nakangisi si Zufan, kumikislap ang mga mata. Kapag tinanggap mo ang token, opisyal ka ng bahagi ng pangkat na ito at susunod ka sa aking mga utos. Nanginginig si Bailiyuyu, bahagyang bumitaw sa token, ngunit agad ding hinigpitan ang hawak at bumulong, ginagawa ko na nga iyon. Magaling, ngayon lahat tayo'y opisyal na isang koponan. Muling tumindig si Zufan at malakas na sigaw, handa na ba ang lahat ng token? Handa na! Sabay-sabay na tugon ng lahat. Pati si Bailiyuyu may sigla sa mga mata. Sa unang pagkakataon, makakapasok siya sa isa sa 5 pinakamalakas na sekta ng Hilaga, nakatago sa anyo ng isang karabana. Bagaman napakalaking pagbaba para sa isang Sword King, may kung anong halaga ang bagong karanasang ito para sa kanya. At sa matagal na paglalakbay kasama si Zufan at ang karabana, tila dahan-dahang nababago rin ang kanyang puso. Itinaas ni Zufan ang tinig, patungo sa baybayin ng Hilagang Dagat. Sabay-sabay silang tumango at umusad ang mga karwahe, papalapit sa niyebeng tuktok. Ang 4 na karwaheng sakay ni Zufan ay dumaan sa hadlang na parang alon sa hangin, at pagpasok ay bumungad sa kanila ang isang napakalawak na karagatan. Sa ibabaw nito'y nakabitin ang mga hagdang patungo sa mga tirahan ng mga immortal. Wala na ang bundok na nakita nila sa labas, at sa halip ay 3 napakalaking lumulutang na isla ang pumalit, na siyang tanging kamukha ng imaheng nasa labas ng hadlang. Dito matatagpuan ang pinakamakapangyarihang sekta sa Hilagang Lupain, ang mga baybayin ng Hilagang Dagat. Sa kailaliman ng Hilagang Dagat naninirahan ang sinasabing demonyo na may nakagigimbal na lakas at siya ring pakay ni Zufan. Ang mga halimaw ng dagat ay karaniwang espiritual na hayop lamang, subalit ang tinaguriang demonyo ng dagat ay nagtataglay ng kakayahang magsalita tulad ng tao. Dahil dito, tinatawag itong demonyo ng dagat. Ngunit tanging si Zufan lamang ang nakaalam ng katotohanan na ang nilalang na ito ay isa sa 5 banal na hayop at ang tanging maaaring magligtas kay Sanzi, ang Heaven Sealing Sigi. Nakatitig sa malawak at naggangalit na karagatan, bahagyang nanginig ang mga mata ni Zufan at mahigpit na kumuyom ang kanyang kamao. Gayon din si Kiaoer na sabik, sapagkat sa wakas ay maililigtas na nila ang kanyang nakatatandang kapatid. Hush! Mula sa himpapawid ay biglang bumagsak ang mahigit 100 anino na pawang mga nakaitim. Pinangunahan sila ng isang matandang may bigotet balbas na itim at puti, nakangiti ng magiliw habang bumati. Salamat sa Qian Clan sa pagpapakahirap upang maihatid ang mga kargamento. Ako si Dai Qianqiu, tagapagpatupad ng Sea Bright Sect. Hehe. Qianqiu. Problema sa pera. Hindi napigilan ni Bailiyuyu ang humalakhak sa pangalan nito at bumulong kay Zufan. Qian, mukhang natagpuan mo na ang kapareha mo. Ayaw mo sa pera, siya na maikulang sa pera, isang perpektong tambalan. Bagay na bagay kayong mag-asawa, hehehe. Natawa rin ang iba. Napatingin ng masama si Zufan, ngunit mumiti na lamang siya ng may pait at bumati pabalik. Tagapagpatupad Dai, ako ay isang tagapangasiwa lamang ng Qian Clan, si Qian Fan. Heto po ang katibayan mula sa lahat ng sekta na dinaanan namin. Inilahad niya ang isang jade slip ng may paggalang. Hindi nagpakita ng kayabangan si Dai Qianqiu at tinanggap ito ng may magiliw na ngiti. Mga lagda ito ng 4 na tagapagpatupad ng sekta. Wala akong masasabi laban sa inyo, ngunit ang iba ay. Huwag kayong magpabaya. Ipakita agad ang inyong mga token sa tagapagpatupad, singhal ni Zufan sa kanyang mga kasama, dahilan upang magmadali silang sumunod ng kabado. Tanging si Bailiyuyu lamang ang nanatiling pabaya, basta na lang niyang iniabot ang token at ibinato pa ito, kasabay ng pag-ikot ng mga mata. Napilitan si Zufan na humingi ng paumanhin. Tagapagpatupad Dai, patawarin po ninyo siya. Nasa maselan lang po siyang yugto ng pagbabagong buhay. Buwisit ka, singhal ni Bailiyuyu ng pabulong.
Ngunit nakatawa lang si Dai Qianqiu, at matapos siya satin ang mga token ay muling mumiti. Napakatatag ninyong dalawa. Bilang mag-asawa, nilakbay ninyo ang mapanganib na hilagang lupain upang dalhin ang mga kargamento rito. Tunay ngang kapuri-puri. Mag-asawa. Napatigil si Zufan, nanlaki ang mga mata. May nasabi ba akong mali? Tanong ng matanda. Muling tiningnan nito ang jade slip at idinugtong. 3 araw na ang nakalilipas, nakatanggap kami ng ulat mula sa Qian clan. Nakasulat doon na ang pangkat na magdadala ng kargamento ay pamumunuan ni na Steward Qianfan at ng kanyang asawa, si Qianyu. At tugma rin ang inyong mga lagda. May problema ba? Dong. Parang pinukpok ng martilyo ang ulo ni Zufan. Pilit niyang pinanatili ang kalma. Ibig niyong sabihin ako at si Qianyu mag-asawa. Namilog din ang mga mata ni Baliyuyu. Nang tuluyang sumapol sa kanya ang realidad, namula ang mukha niya at nagsumigaw ng pabulong. Pest ka! Ginamit mo ako sa kalokohan mo, ha? Hindi. Pareho lang akong nagulat gaya mo, sagot ni Zufan, na lalaki ang mata. Bula ang dila. Hindi ba't lahat sila ay sumusunod sa'yo? Oo nga, pero sa pagkakataong ito. Naputol ang wika ni Zufan, nanginginig ang labi at tumingin sa iba, naglalaro ang isang malamig at mapanganib na ngiti sa kanyang mukha. May prinsipyo siya, hindi siya basta-basta mag-aangkin ng asawa, kahit palabas lamang. Ngunit ngayon, nasa isang matinding alanganin siya. Kapag sumang-ayon, laban ito sa kanyang loob. Kapag tumanggi naman, tiyak na mabubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Nakatitig lang ang mga bantay, nanginginig at halos lumuhod, wari nakikiusap. Pakiusap, magpanggap na lang kayong mag-asawa. Hindi naman ito bitay, bakit ang hirap? Habang si Dai Qianqiu ay nagiging mas kahina-hinala at papasenyas na sa kanyang mga tauhan, handa nang ipahuli silang lahat. Sa puntong halos gumuho na ang lahat, isang boses ang biglang sumabat. Papa, Mama, gutom na ako. Mag-aaway ba kayo hanggang mamatay ako sa gutom? Si Qiao iyon, nagsalita ng may inis at kabanguhan ng isang bata. Agad namang kumislap ang mga mata ng mga bantay, at isa sa kanila ang kumandong kay Qiao at mabilis na humarap kay Dai Qianqiu. Tignan po ninyo, tagapagpatupad. Paano hindi sila mag-asawa? May anak pa nga sila. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Dai Qianqiu, ngunit muling nagtanong. Kung gayon, bakit sila nag-aaway? Nagpatawa ang bantay. Maliit na bagay lang po ang pinagmulan, ngunit lumaki hanggang sa dumating sa puntong muntik nang maghiwalay si Steward Qian. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila tapos sa pagtatalo. Ganun pala. Tumango ang matanda, tila naunawaan ang lahat. Umiti siya kay Zufan. Steward Qian, ang pagsasamay inaabot ng maraming taon bago maging payapa. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa maliliit na bagay. Mariing sagot ni Zufan. Hindi siya ang asawa ko. Hindi ka rin ang lalaki ko, singhal pabalik ni Baliyuyu. Ngunit sa tainga ng matanda, iyon ay karaniwang tampuhan lamang ng mag-asawa. Kaya natawa na lang siya at winagayway ang kamay. Huwag na kayong mag-away, lalo na sa harap ng bata, ha. Kayo'y napagod sa malayong paglalakbay, kaya inihanda namin ang matutuluyan nyo. Malugod din kayong makapamasyal sa aming sekta. Ang baybayin ng hilagang dagat ay tunay na kagandahan, bihira itong makita ng kahit sinong taga-hilaga. Lubos kaming nagpapasalamat, tagapagpatupad Dai. Ngumiti si Zufan at bahagyang yumukod, ngunit sa likod ng mga mata ay naroroon pa rin ang malamig na pag-isip, ang tunay niyang pakay. Ngunit bago sila makaalis, biglang dumating ang isang tauhan at bumulong kay Dai Qianqiu. Agad nagbago ang ekspresyon ng matanda at hinarang si Zufan. Steward Qian, hinihiling ng aming pinunong sekta na makausap kayo ngayon. Nanlumo ang mga mukha ng buong pangkat. Ano ang pakay ng pinuno ng pinakamakapangyarihang sekta ng hilaga sa isang hamak na tagapangasiwa? Nabunyag na ba ang kanilang pagkukunwari? Napatingin si Zufan kay Bailiyuyu na ngayoy malamig ang titig at unti-unting nag-aapoy ang puot sa kanyang mga mata. Huwag basta magpasya. Ako na ang titingin kung ano ang nangyayari. Mariing pumikit at huminga ng malalim si Zufan bago nagpasya at ipinadala ang mensahe sa kanyang pangkat. Napaigtad ang ilan at agad na tumango. Mabilis na iginala ni Bailiyuyu ang kanyang paningin, sinusukat ang paligid, sa katumango. Kung nabunyag na ang ating pagkakakilanlan, dapat sana'y matagal na tayong ikinulong at napalibutan ng mas maraming eksperto.
Isa pa, hindi ka rin nila hihingan ng paliwanag. Ibig sabihin, masyado pang maaga para husgahan ang sitwasyon. Pero hindi rin sapat ang nakikita para alisin ang posibilidad na gusto ni Murong Lee na siya satin tayo. Kaya dapat handa kang kumilos anumang oras. Iiwan ko si Kiao sa iyong pag-iingat. Matingkad ang titig ni Zufan, mabigat ang kanyang anyo. At ikaw? May sarili akong paraan ng pagtakas, huwag kang mangamba, kaswal na tugon ni Zufan sa mabilis na tanong ni Bai Liuyu. Ako'y alis na. Nagmamasid silang lahat habang lumipad si Zufan, kasama si Dai Qianqiu patungo sa pinakamataas na lumulutang na isla, habang isang disipulo naman ang naghatid sa iba patungo sa kanilang mga silid. Makalipas ang isang oras, nakatayo na sina Zufan at Dai Qianqiu sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan, pinapangalagaan ng daan-daang disipulo sa magkabilang panig. 30 metro ang taas ng tarangkahan, at nakaukit dito ang 9,900 at 99 tansong inkrustasyon na bumubuo ng yinyang, sumasagisag sa kaayusan ng kalikasan. Mapitagan itong tiningnan ni Dai Qianqiu at yumukod. Naunawaan ni Zufan na ito'y isang kaugalian bilang pagbibigay galang sa sekta. Ang isang biyahero ay nararapat ding magpakita ng paggalang, baka sakaling makapag-iwan ng mabuting impresyon. Kaya ginawa rin niya ito, 3 ulit pa bago tumindig ng tuwid. Tango ng pagsang-ayon ang ibinigay ni Dai Qianqiu bago magbigay galang sa tarangkahan, pinuno ng sekta, dumating na si Steward Qian. Pumasok! Rumble! Umalingaw-ngaw ang dagundong nang bumukas ang tarangkahan. Sabay-sabay na yumukod ang dalawang hanay ng mga disipulo at malakas na nagwika, mangyaring pumasok. Steward Qian, kayo muna, magiliw na paanyaya ni Dai Qianqiu, hindi nagkakalayo sa kilos ng mga disipulo. Napabuntong hininga si Zufan sa engrandeng pagtanggap. Ito ang Sea Bright Sect, ang pinakamakapangyarihan sa hilagang lupain. Ngunit habang mas malaki, mas marunong silang magpakumbaba at rumespeto, sa halip na magmalaki. Isa lamang siyang mangangalakal, ngunit nagpakita ng ganoong paggalang ang mismong pinuno ng Sea Bright Sect. Katunayan ito na makatwiran at marangal ang sekta, tulad ni Murong Lee. Nangangahulugan din itong hindi sila kikilos ng walang matibay na ebidensya. Nalubhang pabor sa akin. Kung iba itong sekta, padalos-dalos at mapusok, sapat na ang isang hinala para siya'y mapahamak. Hindi pa lubusang masama ang lahat. Nag-isip si Zufan habang nakangiting humarap kay Dai Qianqiu at nagpatuloy sa paglakad kasama ang opisyal. Habang inaakyat ang 900 at 99 baitang, mahigpit na nakatuon ang mga mata ng mga disipulo sa kanya, ngunit walang ni isa ang nagpakita ng paghamak. Ganito tumanggap ng mga panauhin ang Sea Bright Sect, anumang katayuan o hanap buhay. Pagdating niya sa grandeng bulwagan, 3 tao ang naghihintay. Isa lamang ang kanyang nakilala, si Executive Cao ng Sanxi Sect. Agad na nabuo kay Zufan ang pangyayari. Ha, siya lang pala. Wala itong saysay. Akala ko pa naman mismong si Ardent Sun Sword God ang sasalubong sa akin. Diyos ko, muntik na akong kabahan. Sect leader, siya ang nagdulot ng malaking pinsala sa Sanxi Sect. Isa itong espiya mula sa gitnang lupain. Agad na itinuro ni Executive Cao si Zufan at ibinulalas ang paratang, nag-aalab sa galit at handang pumatay. Hindi siya pinansin ni Zufan, bagkus ay naglakad palapit sa 3 at magalang na yumukod. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumaling sa isang nakatatandang kasama, Sect Leader Ling, wari inaamin ng binata ang kasalanan sa paratang ni Executive Cao. Dapat natin siyang ibalik upang masiyasat at maibsan ang pighati ng libu-libong kaluluwa ng aking sekta. Ikaw ba ang tinatawag na Steward Qian? Ako si Ling Yunchen, pinuno ng Sea Bright Sect. Mahaba ang titig ng matanda kay Zufan, ngunit hindi siya nagpadala sa sinabi ng kasama, at hindi rin ito naging hadlang para ipakita ang paggalang. Nagkunwaring nagulat si Zufan at muling yumukod. Muling nagsalita si Sect Leader Ling, may nais bang sabihin si Steward Qian ukol sa mga paratang ni Executive Cao? Paratang? Ngumisi si Zufan, wala akong nalalaman tungkol dito. Ano ba ang mga yon? Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Malinaw sa lahat ang mga paratang ni Executive Cao. Wala kang masasabi para linisin ang iyong pangalan at alam nating lahat iyon. Ngunit nagawa mo pang magpanggap na walang alam. Sect Leader Ling, siya. Ngunit kalmado pa ring humarap si Zufan kay Ling Yuntian at nagbigay galang. Ipinakilala ni Sect Leader Ling, Steward Qian, siya ang pinuno ng Sanxi Sect, si Buxingyon.
Naghatid ka ng kalakal sa San Sisek, ngunit hindi mo siya nakatagpo noon, kaya hindi mo siya kilala, hahaha. Oh, Sect Leader Bu, ikinararanggal ko, hahaha, agad na bati ni Zufan. Sect Leader Ling, may hindi pagkakaunawaan na nais kong linawin. Si Executive Cao ay aking nakadaupang palad sa San Sisek, ngunit hindi ko alam kung paano siya napunta rito. Pagdating ko pa lamang, puro panlalait at akusasyon na ang naririnig ko mula sa kanya, dahilan para ako'y malito. Ang nais ko'y maintindihan kung bakit ito nangyari. Ngunit dahil ako'y panauhin at kayo ang punong abala, nararapat lamang na magpakita ako ng paggalang at huwag agad makipagtalo. At may mapanuyang ngisi si Zufan habang sinasambit, isa lamang akong mangangalakal, ngunit may sapat akong kaalaman para huwag makipag-away sa loob ng bahay ng iba. At kung kailangan ko mang ipaglaban ang aking pangalan, gagawin ko ito ng may basbas ng may bahay upang maging maliwanag ang katotohanan. Ang umasta na parang asong ulol sa pamamahay ng iba, hindi ba't kawalan iyon ng paggalang? Maaaring hindi ako ganoon kabihasa, ngunit itinuro sa akin ng aking mga magulang ang tamang asal. Yuf! Namula si Executive Cao hanggang Lig. Bagamat kay Ling Yuntian nakikipag-usap si Zufan, tila ba paulit-ulit niyang hinahampas ang kahihiyan ni Cao. At ang pinakamalala, lahat ng kanyang sinabi totoo. Bahay iyon ng Si Bright Sect, ngunit si Cao ang unang nag-ingay at nagbintang. Hindi mahalaga kung espiya nga si Zufan, ang mahalaga, siya mismo ang nagpakita ng kawalang-galang sa pinuno ng sekta. At ang pinunong iyon ay hindi basta-basta, kundi ang pinuno ng pinakamakapangyarihang sekta sa Hilaga, ang parehong tao na inaasahan niyang kakampi. Nanginginig ang mukha ni Executive Cao, na pilitang yumuko kay Buxingyon at Ling Yuntian. Sect Leader, hindi ko sinasadya. Sa maling tao ka humihingi ng tawad, malamig na wika ni Buxingyon. Napilitan si Executive Cao na yumuko kay Ling Yuntian. Sect Leader Ling, patawarin niyo ako. Huwag ninyong paniwalaan ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi ko po intensyon ang bastusin kayo. Nadala lamang ako ng galit ni. Walang problema. Si Executive Cao ay talagang may mainit na ulo, nauunawaan ko iyon, hahaha, tugon ni Ling Yuntian, magiliw pa rin ang ngiti. Napakunot ang noo ni Zufan. Ang matandang ito ay sadyang mabait at hindi man lang nairita. Ang reputasyon ng Si Bright Sect bilang pinakamahusay na sekta sa Hilaga ay may matibay na batayan. Tingnan na lamang ang kanilang pinuno. Kung mahina ang ulo ng pinuno, tiyak babagsak ang buong sekta. At dahil ganito katatag si Sect Leader Ling, natural lamang na ang Si Bright Sect ang mamuno sa 5 pang sekta sa Hilaga. Pinagmasdan ni Zufan ang mabubuting mata ng matanda, ngunit may pangambang sumilay sa kanyang dibdib. Hindi sina Executive Cao o Buxingyon ang tunay na panganib, kundi si Sect Leader Ling mismo. Hindi inalis ni Buxingyon ang kanyang tingin kay Zufan, titig na puno ng puot at mahigpit ang pagkakasara ng kamao. Nakinig lamang siya sa salaysay ni Executive Cao at dinala ito rito upang kilalanin ang salarin na gagamitin niya bilang dahilan upang maibsan ang kapahamakan ng kanyang sekta. Ang 5 sekta ng Hilagang Lupain ay namumuhay ng maayos, kaya bakit kailangang udyukin ng isa ang isang Sword King mula sa gitnang lupain at tuluyang wasakin ang kanilang tahanan? Masama ba ang pamumuno o wala talagang pamumuno? Ang marinig pa lamang ito ay sapat na upang uminit ang kanyang ulo. Higit pa roon na dumisan din ang kanilang pangalan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno lamang bumagsak ang isang sekta, at tiyak na pagtatawanan sila ng maraming taon, marahil habang buhay. Kailangan niyang mag-isip ng paraan, kahit anong paraan. Isang kasinungalingang maaari niyang itahi, na isinakripisyo niya ang sarili alang-alang sa Hilagang Lupain, buong tapang na lumaban sa mga espiya mula sa gitna, ngunit sa huli ipinagtaksilan at nauwi sa pagkawasak. Sa ganoong bersyon, ang kwento ay hindi na magiging biro, kundi isang trahedyang may bahid ng kabayanihan, isang dahilan upang igalang siya at bigyan ng dagdag na suporta sa muling pagbangon ng kanilang sekta. Iyon ang dulang inais niyang gampanan, mahuli ang espiya, makuha ang gantimpala, at ibalik ang dangal ng kanilang sekta upang manahimik ang lahat. Ngunit may isang taong sumisingit at binabago ang takbo ng palabas. Nagsalita si Executive Cao at agad siyang pinagtawanan ni Zufan dahil sa di umano'y kawalang-galang sa Si Bright Sect. At dahil siya ang pinuno, nadamay rin ang pangalan niya. Nakapagsalita siya ng wala sa tono, subalit si Ling Yuntian ay piniling manahimik. Gayunman, dama niya ang lamig ng pagtrato sa Si Bright Sect. Kung ang isang pinuno at opisyal ay hindi marunong sumunod sa simpleng etiketa, samantalang isang mangangalakal ay marunong,
ano ang masasabi rito? Malinaw na ang pagkawasak ng sekta ay bunga ng arogansya, at ang maluwag na dila ay nagdadala ng kamatayan. Sa halip na makakuha ng pakinabang, lalo pang bumaba ang kanyang tingin sa kanya ng mga nakatataas. Ang galit ni Buxingyun ay lalo lamang lumalim mula sa pagtingin kay Zhu Fan bilang isang piyesa na magagamit na uwi ito sa pagkamuhi. Matalim ang kanyang titig kay Zhu Fan bago siya bumaling kay Ling Yuntian. Sect Leader Ling, nakalampas ng hangganan ang aking executive, at ako'y magsisiyasat ukol dito pagbalik. Ngunit hindi pa nasasagot ni Steward Qian ang kanyang tanong. Maari bang hilingin ang tulong ni Sect Leader Ling? Ha, iyon ang dahilan kung bakit narito tayo, sagot ni Ling Yuntian, nananatiling mabait ang tinig. Si Steward Qian ay magalang na tao. Bagaman ngayon pa lamang siya dumarating sa aking sekta, ako'y dapat na maging mabuting tagapag-ako. Subalit may ilang suliranin na kinakailangan ang kanyang opinyon. Umaasa akong mapatawad niya ang aking pagpipilit. Ngumiti si Zhu Fan. Masyado kayong mabait, Sect Leader Ling. Isa itong karangalan na makatulong sa inyo. Sumabat naman si Dai Qianqiu na nakayuko, totoo yon, Sect Leader. Si Steward Qian ay yumuko kasama ko sa dakilang tarangkahan. Siya'y isang magalang na tao at tiyak na hindi magdaramdam sa munting abalang ito. Kung sino man ang makakarinig ay tiyak na magtataka. Ano ang ugnayan niya kay Qian Fan? Bakit siya kumakampi rito? Ngunit sa katunayan, hindi siya pumapanig kay Zhu Fan, bagkus, inulat lamang niya sa Sect Leader Ling ang maayos nitong pakikitungo. Dahil dito, hindi basta-basta maipipilit ni Buxingyun na puwersahin si Zhu Fan, lalo pat naroon si Ling Yuntian. Ang simpleng kilos ni Zhu Fan ay nagbunga ng malaking epekto, natamo niya ang proteksyon ng Sea Bright Sect. Pinagtibay pa ito ng salita ni Ling Yuntian, si Steward Qian ay mapag-isip. Napakunot ang mukha ni Buxingyun, ngunit wala siyang magawa. Nagbigay siya ng sulyap kay Executive Cao, na agad namang nagsimulang sumigaw. Qian! Sagutin mo ng tapat, nang wasakin ang San Si Sect, ikaw ba ang nagdala ng Frigid Rain Sword King doon? Nagulat si Zhu Fan. Frigid Rain Sword King? Hindi ko man lang siya nakita. Paano ko siya madadala roon? Nangutya si Executive Cao. Nagsisinungaling ka pa rin? Noon, hindi ba't sinabi mong may espiya mula sa gitna na sumusunod sa iyo habang naghahatid ka ng mga kalakal sa aming sekta? Oo nga. At tinanong mo pa ako kung maaari kong dakpin ang espiya, hindi ba? Siguro, tugon ni Zhu Fan, kunot noo at nag-atubili. Ha? Palakpak ang tinig ni Executive Cao. Tama. Pinilit mo akong hulihin ang espiya, at siya pala ay ang mismong Frigid Rain Sword King. Dahil doon sinalakay niya ang aming sekta at pinatay ang lahat. Kung hindi ikaw ang nagdala ng mangkukulam na yon, sino? Sect Leader Ling, malinaw na ang lahat. Ipinakikiusap ko na ipahuli ang espiya at siya sa atin ng mabuti kung ano pa ang naipalabas niyang lihim. Mga bantay. Dakpin siya. Ibilanggo at buhayin ang mga harang upang hindi makatakas, sabik na sigaw ni Buxingyun. Ngunit magalang na sumabat si Dai Qianqiu, Sect Leader Biu, nasa loob tayo ng Sea Bright Sect. Napatigil si Buxingyun at napakamot, tama. Patawad, Sect Leader Ling, nakalimot ako. Walang imik na itinuro ni Ling Yuntian ang kanyang kamay, ngunit ang mga salita'y tila may bigat. Sect Leader Biu, lahat tayo'y nagkakamali. Subalit bilang mga pinuno, dapat nating tandaan na ang padalos-dalos ay isa, at ang halaga ng buhay ay isa pa. Naway matuto kang pigilan ang iyong bugso. Nanginginig si Buxingyun sapagkat malinaw na siya'y pinagsasabihan, ngunit wala siyang magawa kundi tumango. At yamang narinig na natin ang panig ni Executive Cao, patuloy ni Ling Yuntian, dapat na rin nating pakinggan si Steward Qian. Kanina'y nag-atubili siya, marahil ay may ibang paliwanag. Hahaha ni. Ngumiti si Ling Yuntian kay Zhu Fan, binibigyan siya ng pagkakataong baguhin ang takbo ng usapan. Lalong bumigat ang mukha ni Buxingyun. Yumukod si Zhu Fan at mumiti, bahagyang nakatingin kay Executive Cao. Tama ang sinabi ni Executive Cao, ngunit may ilang bahagi siyang iniwan na maaaring magdulot ng maling pagkaunawa. Hayaan niyo akong punuan ang mga ito. Executive Cao, maaari bang sagutin mo, ako ba ang mismong lumapit sa iyo tungkol sa espiya noong dinala ko ang mga kalakal? Inutusan ba kita ng tahasan na hulihin siya? Well, nag-atubili si Executive Cao, ngunit sinulyapan siya ni Buxingyun. Ano pa hinihintay mo? Hindi ba't sinabi mong siya ang nagdala ng mangkukulam?
Bakit ka nautal? Napilitan siyang sumagot, "Oh, sect leader, noong nais ninyong marinig agad, pinasimple ko ang salaysay, kaya may ilang detalye akong iniwan." Detalye? Anong klaseng detalye? Mariing tanong ni Buxingyon. Namutla ang labi ni Executive Cao, hindi makapagsalita. Ngumiti si Zufan at muling yumukod. Sect Leader Bu, hayaan niyong ako na ang maglahad. Ang kasalanan ay nasa aking karaban. Noong araw na yon, sinundan kami ng espiya mula sa gitna at winasak ang isa sa aming mga karwahe. Kaya kalahati lamang ng kalakal ang naihatid namin sa inyong sekta. Ipinaliwanag namin ito at humiling ng dagdag na araw upang dalhin ang natitira. Ganoon ba? Napalingon si Buxingyon sa kanyang executive. Napilitan itong tumango. Tama po iyon. Kung gayon, kasalanan nila ang hindi nila nabantayan ang kalakal. Napakamot si Executive Cao at napangiti ng pilit. Maari ko bang ipagpatuloy, usisa ni Zufan? Pinahintulutan siya ni Buxingyon, kaya muling nagsalaysay si Zufan. Pagkatapos, pinayagan kami ni Executive Cao na bumalik dala ang natitirang kalakal. Ngunit maya-maya'y narinig namin ang kaguluhan, ang kalangitan ay kumidlat at ang mundo'y tila yumanig. Dahil sa takot, pinili naming tumakas. Nagpilit si Executive Cao, hindi ganoon. Hindi kita papayagang umalis ng kalahati lang ang dala mo. Ikaw ang nagsabi na may sumusunod sa inyo, at na mas mahalaga ang pagkakahuli sa kanya kaysa sa ilang kalakal. Hindi ba't iyon ang sabi mo? Matapos ang isang sandali, tumango si Zufan. At pagkatapos pinalaya kita. Kung gayon, bakit mo kami pinalaya kung kulang ang kalakal? Anong kalokohan? Ano bang mas mahalaga, ilang nawawalang kalakal o ang pagkakahuli sa espiya? Pinakawalan kita upang mahuli siya. Na siya ring nangyari, hindi ba? Kung ganoon, kalahati ng karangalan ay akin. Anong karangalan? Ang nakalaban natin ay isang Sword King. Hindi karangalan ang hatian, kundi piitan ang pagsasaluhan. Napahinto si Executive Cao na pagtanto ang kanyang pagkadulas. Ngumisi si Zufan. Narinig ninyo? Kami ang ginawang pain. Sila ang sumugod upang hulihin ang espiya. Kaya't paano nangyari na mula sa pagiging kakampi ay ako na ang ginawang espiya mula sa gitna? Ang pain at mga ngaso ay dapat nagtutulungan upang mahuli ang kaaway, kaya bakit ako naging espiya ng gitnang lupain? Sect Leader Bu, malamig na tugon ni Zufan. Ngumiti si Ling Yuntian, tila nang aasar, sa tingin ko, ang karaban ng Qian ay mas kahalintulad ng espiya ng Sansi Sect, ha. Nanlumo ang mukha ni Buxingyon at mariing tinitigan ang kanyang executive. Executive Cao, nang parusahan kita dahil sa iyong pagkakasala, sinabi mong nalinlang ka na ang karaban ng Qian ay mga espiya ng gitnang lupain. Bakit ngayon ay naririnig ko na kayo'y magkasamang humabol sa isang Sword King, at dahil doon ay natulad sa kalamidad ang ating sekta? Mabilis na sumabat si Zufan, Sect Leader Bu, ang pagkakahuli sa Sword King ay lahat nakasalalay kay Executive Cao. Huwag ninyo na kaming idamay sa isang bagay na wala kaming alam. Nanginginig sa galit ang mukha ni Executive Cao. Ang tuso mong pananalita ang nagdala sa akin sa gulong ito. Hindi ko sana magagawa ang ganoong kalaking pagkakamali kung hindi dahil sa iyo. Nanlilisik ang mata ni Zufan. Executive Cao, ang maluwag na dilay nagdadala ng kamatayan. Ako raw ang nanlinlang sa iyo. Kasalanan mong lahat. Sinabi mong espiya ang sumusunod sa iyo, kaya pinadala ko ang aking mga tao upang hulihin siya. Tumawa si Zufan, puno ng pang-uyam. Nakakatawa naman. Isa kayo sa 5 sekta ng Hilaga, ang Sansi Sect, na siyang tagapangalaga ng lupain. Ngayon ay sinasabi mong matapos masira ang aming karwahe at makita ang isang espiya, ay dapat itinago ko na lamang ito sa aking sarili. Maaaring hindi mo isinumite ang ulat, ngunit ako ay tumupad sa tungkulin ko, ipinaalam ko ito sa iyo. Bumaling siya kay Ling Yuntian. Sect Leader Ling, nagkamali ba ako sa alinmang punto? Kung tatawagin itong panlilinlang, walang sinuman ang mag-uulat pa ng galaw ng kalaban, at tuluyang lulubog sa impyerno ang hilagang lupain. Tumango si Ling Yuntian. Tama. Isang makabayan at responsableng kilos. At higit pa, sino ba ang hindi mag-uulat kung ang sarili niyang kalakal ay nawasak? Lalo na ngayon na nasa bingit ang hilagang lupain. Ang Sect Leader Ling ay marunong. Yumukod si Zufan at muling hinarap si Executive Cao. Dagdag pa rito, may mga bulong na ang Sansi Sect ay duwag, kaya't hindi nila pinansin ang aking ulat.
Kaya noong una ay hindi ko ito binanggit sa'yo. Ngunit nang questionin mo ang pagkawala ng kalahating kalakal, wala akong nagawa kundi magsabi ng totoo, tanging iyon lamang ang paraan para tigilan mo kami. Mas lalong nanlumo ang mukha ni Executive Cao, samantalang unti-unting nangingitim ang anyo ni Buxingyon. Ang talumpati ni Zufan ay nagmistulang akusasyon laban sa Sansi Sect. At dahil ginagawa niya ito sa harap ni Ling Yuntian, wala silang maisagot. Lalong bumigat ang dibdib ni Executive Cao habang nakikita ang galit ng kanyang sect leader. Kailangan niyang ibaling ang sisi kay Qianfan kung hindi siya mismo ang mapapahamak. Qianfan, singhal niya, hindi na namin kailangan ang mga palusot mo. Baka tama ka sa ulat pero pagkatapos noon, ikaw ang nagmungkahi na hulihin natin ang espiya at paghati-hatian ang karangalan. Dahil sa tukso mong iyon kaya ako umaksyon at nakabangga ng mangkukulam. Ikaw ang dahilan kung bakit dinala niya ang kapahamakan sa Sansi Sect. Mariing ngumiti si Zufan. Nabanggit ko yun sa'yo, pero ano ang sagot mo? Nagalit siya at sumigaw, nang mawalan kami ng kalahating kalakal, hindi ko na alam kung paano ito babawiin. Plano ko na sanang harapin ito mag-isa, pero pinilit mo pa. Sa huli, ikaw rin ang umaksyon sa sariling kagustuhan. Ako pa ba ang sisihin mo ngayon? Kung isang ordinaryong espiya lang ang nahuli, tiyak na tumaas ang iyong ranggo. Pupunta ka ba sa akin upang manginis noon? Ngayon na malas ang iyong nakuha at nagdusa ka, gusto mo akong hilahin pababa kasama mo. Iyan ba ang pananaw mo na ang sakunay dapat pagsaluhan pero ang tagumpay ay hindi? Unay nawalan na ako ng karwahe at ngayon pati karangalan ko'y ninanakaw mo. Ano ba ito? Tuluyang napipi si Executive Cao, nanginginig sa galit ngunit walang maisagot sapagkat lahat ng sinasabi ni Zufan ay totoo. Sa huli, pilit siyang naghanap ng butas. Pero sinabi mong napalayas na ng iyong mga gwardya ang espiya. Ang mangkukulam na iyon ay hindi mahina. Ang mga salita mo ang nagtulak sa akin sa gulong ito. Humph. Oo, napaligiran namin siya, ngunit nakatakas siya dahil sa bilis. Mali ba ako? Walang paraang mapaliligiran ng iyong mga tauhan ang isang frigid rain sword king. Nagkibit balikat si Zufan. Paano ko malalaman? Marahil nais lang niya kaming libakin. Sino ba ang makakaalam sa mga nakatutuwang hilig ng mga dalubhasa? At ikaw naman, ikaw ang sumalag sa kanyang daan, kaya hindi siya nakatakas, haha. Isang ngising matalim ang ibinato ni Zufan, tumama sa pinakamasakit na punto. Nangalit si Buxingyon habang nanlumo si Executive Cao at lihim na sumulyap sa kanyang sect leader. Sa pagkakataong iyon ay tumawa si Dai Qianqiu at yumukod. Sect Leader Bu, malinaw na ang lahat. Simula pa nang pumasok si Invincible Sword sa Hilagang Lupain 6 na buwan na ang nakararaan, nakatali na sa utos niya si Frigid Rain Sword King upang manatiling nakatago. Kung hindi siya gagalaw laban sa isang karaban ng kalakal, sino mang bantay ay hindi rin makakahuli sa kanya. Kaya't naging kampante siya. Ngunit nang biglang harangan siya ng Sea Bright Sect, wala na siyang mapagpipilian kundi lumaban. Doon nagsimula ang kapahamakan. Ang grupo ni Bai Liutian ay bihirang makita simula nang dumating, marahil ay may sariling plano. Kung hindi sila pinakialaman, hindi sana naganap ang trahedyang ito. Kung tutuusin, dagdag ng isa, ang pagkasira ng Sansi Sect ay tunay na kakaiba. Tumango si Ling Yuntian. Executive Cao, ilang ulit mong pinalibutan ang Frigid Rain Sword King. Nanginginig ang kilay ni Executive Cao habang nagbibilang. Nagpadala ako ng 50 eksperto sa Soul Harmony. Nang sila'y mamatay, humingi ako ng tulong kay Elder Li at nagpadala siya ng 50 Genesis Stage. Nang sila'y mamatay din, humingi kami kay Venerable Ma at siya mismo ang pumunta kasama ang 10 Peak Genesis Stage. Iyon ang 3 ulit. At pagkatapos noon dumating ang babae. Nabigla ang lahat. Pak! Lumipad si Executive Cao matapos sapakin, duguan ang bibig at tumilapo ng 10 metro. 2 sa kanyang ngipin ang nalaglag. Walang kwentang ulupong, naggangalit si Buxingyon. 3 beses mong inatake. Kaya pala nagalit. Kahit sino, hindi lang siya, kahit ako, magwawala sa ganoon. Nanginginig ang buong katawan ni Buxingyon. Mga hangal. 50 namatay, saka 50 pa, una ay Soul Harmony, tapos Genesis. Wala man lang nakaisip na alamin muna kung sino ang kalaban. Basta na lang kayo nagpadala ng mga tao at nang ipitin kayo, isinisin nyo sa isang espiya. Natural lamang na bumagsak ang aking sekta kung may ganitong mga gago sa loob.
Natawa si Lin Yuntian at kumaway. Sect Leader Biu, kumalma ka. Bagamat isang malaking kalituhan ang nangyari, mabuti na lamang at naging malinaw na ang lahat. Noon pa'y iniisip ko kung bakit ang grupo ni Bai Liu Tian ay tahimik sa hilaga, saka biglang nagdulot ng trahedya, at muling nagkubli. Ngayon ay malinaw na isang bunga ng sariling kagagawan. Aba, nakalusot din ako sa sarili kong dila, hehe. Nanginginig ang pisngi ni Buxingyon ngunit wala na siyang naisagot. Muli namang yumukod si Lin Yuntian kay Zhu Fan. Steward Qian, malinaw na ang lahat. Patawad kung nagkaroon man ng alinlangan sa iyong panig. Umaasa ako na ang maliit na pangyayaring ito ay hindi magiging sagabal sa Qian clan sa patuloy na paglilingkod para sa hilagang lupain. Mabilis na yumukod si Zhu Fan. Ako ang dapat humingi ng tawad, sect leader. Dahil sa akin ay nauwi ito sa ganitong gulo. Tinapik lamang siya ni Lin Yuntian. Hahaha, wala yon. Si Steward Qian ay magalang at tunay na tao, isang bihirang makita, kahit sa malawak na lupain. Napakabait ninyo, sect leader. Yumukod muli si Zhu Fan. Kung gayon, maaari na ba akong magpaalam? Pakiusap. Palaging nakangiti si Lin Yuntian habang siya ay nagpapaalis. Yumukod muli si Zhu Fan bago tuluyang umalis. Walang nagawa si Buxingyon kundi tumango at bitbitin si Executive Cao palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumapit si Dai Qianqiu kay Lin Yuntian, tumatawa. Isang palabas na walang kapantay, haha. Ngunit seryosong sagot ni Lin Yuntian, hindi pa tapos ang lahat. Nagulat si Dai Qianqiu. Hindi ba malinaw na wala talagang mga espiya? Mas malinaw, mas nakakaalangan, tugon ni Lin Yuntian. Sa isang dakoy isang sect leader ng Sun Si sect, sa kabilay isang karaniwang steward mula sa Qian clan. Ngunit siya ang nakapagpatakbo ng buong usapan. Sa tingin mo ba ay kaya ng isang karaniwang mangangalakal iyon? Napasinghap si Dai Qianqiu. Sect leader, ibig ninyong sabihin. May higit pang tinatago ang steward na iyon, mariing sagot ni Lin Yuntian, kumikislap ang mga mata. Samantala, palabas na ng bulwagan si Zhu Fan nang mapahinto siya. Masyado akong nagpasikat. Ang pakay ko'y linisin ang pangalan ko, ngunit napakita ko pa ng sobra. Anong uri ng mangangalakal ang aakto ng ganoon? Tinalo ko pa sila na parang mga asong ulol. Nakakainis, anong malaking pagkakamaliin. Anong karaniwang mangangalakal ba ang mangangahas kumontra sa isang pinuno ng sekta? Simulat sa pool ay nakuha ko na ang pabor ni Lin Yuntian. Kung nakisabay lang ako ng kaunti, nagpapakita na parabang natataboy ako, tiyak na iaahon na niya ako sa alanganin. Ngunit dahil naging perpekto ang panalong ito, lalo lamang itong nagdulot ng hinala. Ay nakasalalay pa rin ang lahat sa kung gaano katalas ang pakiramdam ni Lin Yuntian. Pero isang random na katiwala, hindi dapat ganoon katibay ang loob. Habang pinag-iisipan niya, lalo lamang siyang nabahala, at sa huli napabuntong hininga na lang habang naglalakad pa uwi. Tila naging pabaya talaga siya kanina. Mr. Gyu. Ang biglang pagtawag ay nagpatigil sa kanyang mga iniisip. Huminto siya, kumunot ang noo at bumagsak ang kanyang mukha. At sino pa nga ba kundi isa sa kanyang mga kakilala mula pa sa gitnang lupaing lugar. Nanigas siya sa kinatatayuan, dahan-dahang lumingon, at nasilayan ang isang pamilyar na dalaga mula sa angkang Siangguan na nakatitig sa kanya. At siya man ay napaisip kung bakit narito ang dalagang iyon sa ganitong pagkakataon. Hindi ba't dapat bumalik na siya sa silangang lupa? Nakuha na nila ang kanilang espada, kaya't dapat ay umuwi na sila. Ngunit agad niyang naalala ang alyansa ng apat na lupain. Dahil ang angkang Siangguan ang nangunguna sa silangan, natural lamang natutulong sila sa hilaga upang labanan ang kaaway. Kaya't narito sila. Mas tama sigurong inasahan na niya ito, subalit ang biglaang pagkikita ay nakapagpahina ng kanyang loob. Dahil sa kaalaman ng angkang Siangguan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, tiyak na mabubunyag ang kanyang pagkukunwaring Qian. Nagliwanag ang mukha ni Siangguan Qinyan, punang kagalakan, Mr. Gyu, kayo nga talaga. Akala ko kanina'y nagkakamali lang ako eh. Sa isang iglap, kumilos si Zhu Fan ng mabilis at eksakto, napadpad sa tabi niya at tinakpan ang bibig ng dalaga. Nagulat si Siangguan Qinyan ngunit agad ding napansin ang palihim na anyo ni Zhu Fan. Walang takot ang sumilay sa kanyang mga mata, bagkus ay isang nakatutuwang ngiti, at isang masayang liwanag ng muling pagkikita. Saglit na minasdan ni Zhu Fan ang paligid ng masukal na landas, siniguro kung may iba pa bang naroon, bago niya siya dinala palayo sa mas masukal na bahagi ng gubat.
Nang makita ang masiglang kislap sa mga mata ng dalaga, napapailing na lamang siya at binitiwan ito, saka nagsalita ng seryoso, bakit naman muli kitang nakasalubong? Napakalaking pagkakataon. Ha, namula ng todo si Shangguan Kinyan at mahiyain niyang iniwas ang tingin. Huminga ng malalim si Zufan, tinitigan siya sandali bago nagsabi, binibini Shangguan, ikinagagalak ko rin na makita ka. Talaga? Ako man. Lumiwanag lalo ang ngiti ni Shangguan Kinyan, nakatitig sa kanyang mga mata. Ngunit agad niyang pinawi ang emosyon ng dalaga, ngunit hindi ito ang oras para magbalik tanaw. Mayroon pa akong mahalagang gagawin kaya't kailangan ko nang umalis. Ganoon ba? Ang bilis naman, kakakita lang natin. Napakaapurahan ng bagay na ito, hahaha. Napabuntong hininga si Zufan, at isa pa, hindi ako si Guyifan ngayon. Kaya't magpanggap kang hindi mo ako nakita kailanman. Huwag mong mababanggit ang tungkol sa akin, kahit kanino, o tiyak na mapapahamak ako. Malinaw ba? Natigilan si Shangguan Kinyan, saka ngumiti, hindi ikaw si Guyifan. Ibig sabihin, huwag lang yon? Sino ka ba talaga? Sabihin mo o ipapaalam ko kay ama na ang Guyifan na pinoproblema niya gabi-gabi ay narito sa Hilaga. Pinoproblema niya ako. Ano ang iniisip niya? Kumunot ang noo ni Zufan, subalit agad ding iniwaksi ang isiping iyon. Hindi ito ang oras. Kaya't siniguro muna niyang ligtas ang paligid bago muling nagsalita, binibini Shangguan, seryoso ako. May lihim akong misyon dito na kailangang walang sinumang makaalam. Kalaban mo ba ang Hilagang lupain? Hindi maaari iyon. Nandito kami para tulungan sila. Wala akong pakialam sa Hilaga, hindi ako makikialam sa kanilang suliranin. Pangako. Kung gayon, ano ang pakay mo rito? Huwag mo nang alamin. Ang hiling ko lang ay pangako mong itatago ang sikreto kong ito, na para bang hindi mo ako nakita. Kapag natapos ko ang aking misyon, aalis ako nang walang nakakaalam. Mariin ang kanyang tinig. Napangiwi si Shangguan Kinyan, aalis ka na parang walang nangyari. Ni hindi mo man lang ako babalikan. Pangako, babalik ako bago umalis. Talaga? Ibig sabihin, ako lamang ang makakaalam na narito ka at anong ginawa mo rito. Lumiwanag muli ang kanyang mukha. Napailing si Zufan kung iyan ang iniisip mo. Pero anong klaseng lohika yan? Kung iba pang tao ang nakakaalam, tiyak na isinumbong na nila ako. Tumawa si Shangguan Kinyan at mahigpit na humawak sa kanyang braso. Pareho rin yon dahil ako lamang ang mapagkakatiwalaan mo rito. Hinding-hindi kita ipagkakanulo. Bahagyang nanginig ang kilay ni Zufan, tumingin sa kanya at napilitang ngumiti, mukhang ikaw na nga ang natitirang mapagkakatiwalaan ko. Hahaha. Ngunit kung hindi lang dahil kay Sanzi na nag-alay ng buhay para sa dalagang ito, baka matagal ko na siyang pinatahimik. Hindi ko pwedeng sayangin ang sakripisyo ni Sanzi. Sa huli, nagpasya si Zufan na huwag saktan si Shangguan Kinyan. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan niyang bilisan ang operasyon upang mabawasan ang panganib. Binibini Shangguan, nangako tayo na lilimutin ang pagkikitang ito. Paalam. Pinilit niyang alisin ang braso mula sa pagkakahawak ng dalaga, ngumiti ng mapait at nagsimulang umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang sigaw, Guyifan, huminto ka. Napatigil siya at lumingon na may pilit na ngiti, ano pa ba ang maitutulong ko, binibini Shangguan. Hindi mo pa nasasabi ang tunay mong pangalan. Hanggang hindi mo sinasabi, hindi ka makakaalis. Kumulot ang noo ni Zufan, Qianfan ang pangalan ko. Hahaha. Peke na naman. Humph. Inirapan siya ng dalaga. Napailing siya, kahit ano pa ang sabihin ko, iisipin mo ring peke, kaya't ano pang saysay. Kung ganoon, huwag ka na lang magsalita at hindi na ako magtatanong. Tumahimik si Shangguan Kinyan, ngunit maya-maya'y muling nagtanong ng banayad, ngunit may isa pa akong nais malaman. Sabihin mo, ngunit nasa iyo na kung maniniwala ka. Si Sanzi maayos ba siya? Napakabigat ng katahimikan. Huminga ng malalim si Zufan, buhay pa siya, ngunit walang malay. Narito ako upang iligtas siya. Sumugod ka sa Sea Bright Sec para kay Sanzi. Paano mo siya ililigtas? Huwag mo nang alalahanin. Ang mahalaga, kailangan kong magtagumpay. Tumango si Shangguan Kinyan, kung gayon, makakaasa ka. Hinding-hindi kita ipagkakanulo para sa iyo o para kay Sanzi. Ngumiti si Zufan, naniniwala akong gagawin mo iyon para kay Sanzi. Kung ganoon, maghahanda na ako.
Sige, hanggang sa muli. Ngayon, hindi na siya naging magulo. Tahimik na tinitigan lamang niya si Zufan na paalis, puno ng pag-asa na magtatagumpay ito. Tumango si Zufan, sa katuluyang lumipad palayo. Huminga ng malalim si Xiangguan Qinyan, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang naglakad sa ibang direksyon.